Hi, welcome again to my channel, Kuya Wing, Pera Usog. Ayan. Dati yung aking intro, yung noon ako nakipakita ng pagmumukha sa YouTube, ang pinag-usapan natin yung tungkol sa Pera Usog. Yan naman tungkol sa nickname ko. Yan. I've been using Wing as nickname, I believe, more than 5 years now. Ang original nickname ko ay Bong E. As in bong e, may lagyan ng dash bong, dash e. Yan. From the root word bungi. I don't know pero bakit ako tinawag ng bungi. Maybe feature ko ay parang bungi although na maliliit lang naman ang mga ipin ko. So binigyan lang siya ng diin na bungi. Alam mo naman mo para in-emphasize na yung bungi. Alam mo naman mga kabataan na pang-asar, di ba? Bungi. So pero matibay ang ipin ko. Proud ako matibay ang ipin ko. Sa totoo lang nag-start mag-change from batch 1 na ipin to batch 2 high school na. High school na natapos yung last na papalitan college na. College na yung last na ipin. So ganyan kapag tamad ka mag-toothbrush. Pero yun logic mo pa hindi ka masyado masisiraan ng ngipin. Alam mo na kung gaano katibay. Kung ang isang bagay kapag madalas mong ginagalaw, madalas nasisira. Ganun yun. So hindi ko masyadong ginagalaw sa pamamagitan ng toothbrushing ang ngipin ko. Makikita mo nga, di ba? Isang bato na madalas maulanan. Bato na yun ha. Madalas na maulanan. Nauuka pa dahil yun. Madalas na so, parang gano'n. Ayan, binigyan ko ng justification katama mag-toothbrush. And then, ayun nga. So, naging wing siya, high school na. Kasi naging favorite ni nanay ko yung action star. Ng dekada 80 na si Wing Wing. Isang magaling na action star, isang dwarf, maliit na tao na naging action star, na artista. Cute siya. At medyo hawig ko daw. Naging paborito na. Kaya naging Wing naman. Wing. So, naging Wing. Napalitan siya no, sa BPO industry ng Wing kasi medyo kaskas na yung Wing. And then, ayun na nga. Punta na tayo sa ating topic talaga for today. Ayan. Minsan, kasi maiisip mo parang sa panahon ngayon, parang wala nang imposible, di ba? Lahat posible nang mangyari. One of the scenarios that I'm referring to is yung mga out of this world na pangyayari na madalas na nating napapanood sa mga social media na kahit science ay di may paliwanag. Aray ko, mang init. Ayan, okay lang yan. Sinadya ko to para pawisan. Ay, hindi ko binubuksan ng electric fan. Masyado akong, ayan, napaka-practical kong tao. Para hindi ako mapagod mag-exercise. Alam naman natin, kaya tayo nag-exercise para pagpawisan. So kung papawisan na lang ako na nakaupo at hindi na ako mapapagod, ba't di ko pag gawin? So ayan, pinapawisan ako na nakaupo lang. Labas ang mga bacteria sa katawan. Medyo okay naman siya kung iisipin mo. Pero hindi naman ako ganun kaarte para sa isang mainit na bagay. Mag-isa lang naman ako dito. Pero syempre, balik na naman tayo sa una nating topic. Ayan, mga out of this world na napapanood natin sa social media na kahit science ay di maipaliwanag kung totoo man na nangyari. Pero syempre, alam naman natin na tayong mga tao ay ang gagaling. Ang gagaling mag-isip kung paano sila makakakuha ng atensyon ng ibang tao. Lalo na't yung pagkuha ng attention, popularity ng ibang tao ay pinagkakakitaan na ngayon. Yan, kung gaano karaming atensyon ang makuha mo, ganun din kalaki ang iyong kikitain. Ganun yun. At dahil ganun nga, katatalino mga tao, nakakagawa sila ng mga bagay na ang bilis na makaagaw na atensyon ng karamihan. At isa sa mabilis na makaagaw na atensyon ay ang topic. Yan. Ang topic tungkol sa mga out of this world na mga pangyayari na sumasalungat sa siyensya, religious belief at mga batas ng tao at kalikasan. Mga pangyayaring masasabi natin imposible based on sa kinamulatan natin na normal na pangyayari. Pero paano kung totoo nga? Paano kung totoo? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Tara, busisiin natin at obserbahan mabuti ang ibang mahihiwagang kaganapan na nasagap ko sa social media. Bigyan natin ng honest reaction based on our observation. Okay?
Tara, pera usog. Game na to. Kuya Wing. Sa Spain daw. Yun. May kung anong elemento ang humila ng kanyang bisikleta. Hindi ko napansin kung kasama siya dun sa hinila pataas. Parang hindi naman, yung bike lang. Yun, ikinokonekta nila sa ghost. Kinokonekta nila sa issue ng ghost yung pagkakahila dun sa yung may pagkakahila sa bike. So, hindi sangkot. Hindi nila sinasangkot ng alien. Pero dahil hindi ako naniniwala pa sa ghost, tingin ko kung totoo man tong kahiwagaan na to, maaaring idol alien may kinalaman dito. Next video tayo. Oh. Huh. May biglang umila doon sa isang, makikita mo reaction ng isang kasama niya. At ayun, binalik naman siya. Binalik naman siya yung taong kinuha. Siguro hindi napagtanto na nag-abduct na hindi ito yung hinahanap natin. Iba pa. Ayan. Pero nakakatakot, diba? Ayan. Batay sa naririnig ko, hindi yata naka-on yung volume. Hindi yata naka-speaker mode. Pero okay lang yan. Ako na lang muna sasalita at para bawas copyright na rin tayo. So ayan, kung ganyan na mangyari, may kasama ka tapos biglang mawala bigla, hindi ka ba magugulat? Pero sa tingin ko naman sa video na to, sa pagkakaano ko, parang hindi ko mapansin ko mayroong pagkakamali na merong kung gawa-gawa lang to, kung bakit nasaan lugar ba sila? Anong lugar ba to? Parang isa siyang burol na walang puno. Pero kung bakit mayroong CCTV, kung bakit mayroong camera sa lugar na yan, maaring sila lang dalawa ang visible dito sa video na to. Pero pero maaring nasa sila area na pwedeng lagyan ng mga CCTV, pwedeng ganun. Kasi kung nasa bundok to, parang malabong may ganun. Unless ito ay ginamit sa isang movie. Magsa-search ako about this dito. So, abangan nyo sa next reaction natin. Next video tayo. Vanishing patients. Mga pasyente sa hospital. Kung totoo man to, grabe naman. Pag nag-wait ka ng turn mo para patingnan ka ng doctor, bigla kang kukunin. Dalawa yung kinuha, katabi. Parang wala namang cut, diba? Makikita mo rin yung reaction ng mga tao sa paligid. Kitang-kita rin yung reaction ng mga tao sa paligid, diba? Parang legit na legit. Isang matandang babae at lalaki yung kinuha. Yan, yung mga sinasabi ko, mga mahiwaga. Bigla na lang nawawala mga tao. Bigla na lang nawawala mga tao.
And then, di ba nga, tungkol sa issue ng abduction ng alien sa tao, kung isipin mo parang kung totoo man, sila meron silang kakayahan ng gawin yun batay sa mga narinig natin o mga narinig na natin mga balibalita tungkol sa abduction na yan. Biglang nawawala ang tao. At batay sa napanood natin ngayon, sa ganyan-ganyan ang pangyayari. Hindi siya magagawa. Hindi siya basta-basta mangyayari kapag walang meron intention gumawa. Hindi naman multo. Unless pati yung demonyo sumasali na rin sa eksena. Di ba? Iba pa naman tinuturing na demonyo daw ang mga aliens, which is hindi pa rin tayo nakakatiyak tungkol dyan. Para pa rin sa akin, wala pa rin masamang kung totoo man ang mga aliens, totoo. Para sa akin, totoo ang aliens. Para sa akin, wala pa rin silang masamang intention kung narito man sila. Kung meron man, matagal na sana nilang ginawa. Diba? Next video tayo. Ayan. Come on. Ay, ito pa rin yun. Wait lang. Ito pa. Ititigan ko yung video kung merong cut, kung merong pagpapalit eksena na nangyari. Yung background nung tinitingnan ko doon sa labas. Mukhang wala naman, di ba? Mukhang legit. Pero dahil nga ganun ako kabilib sa mga tao kung gaano katatalino gumawa ng mga ganitong videos. Parang dadalawang isip din ako maniwala minsan. Pero mukhang totoo talaga siya, di ba? Akala mo yun, biglang nawala lahat yung mga bata. Ang nakapagtataka dito, ewan ko lang kung may check nga natin kung may nabalita tungkol dito sa pangyayaring to kasi isang importanteng bagay ito. Yung nga lang may mamatay na isang tao, isa ng malaking balita sa TV, di ba? Nagbabalita na sila. Ito pa kayong napakaraming bata ang wala. Check nga natin. Wait lang. Hindi ko na-check kung anong taon yun. Children. 1986, disappeared on a school trip. School trip. Oh, so meron ng mga nag-post na rin tungkol sa ganito, tungkol dito sa pangyayaring to. Hindi ko lang alam din kung ito pa rin tungkol dito sa video na napanood natin. I'm looking to the site about news. Yung mga nagbalita sa next video muna tayo. Sige. Portal vanish. Sabi natin nagsasalita na naririnig. Talagang pinag-isipan niya hindi tao yung taong naka-hold. So hindi siya, nag-base muna siya doon sa aura ng tao. Hindi muna siya nag-base doon sa nangyayari. Parang doon muna siya nag-base sa pagkatao. So isa pa yun sa may wagan. Ano kaya yun? Parang sa title pa lang Portal Vanish. Pero tingin ko meron na naman kumuha sa kanya. Or yung bagay na napulot niya ay may kinalaman doon sa kumuha sa kanya. May pinal kaya siya. Or siya mismo yung, kanya mismo yung kinuha niya, pinulot niya na bagay na nagliliwanag at ginamit para maglaho siya. Yeah. So, hindi ako makakita ng mga na isang gawa-gawa lang. Hindi na ito. Ganun kabuhusay yung mga tao. Area 50.
Oh, bakit naman be careful ka agad? Kung hindi ba tayo ang katabi ko, ibig sabihin maggagawa ka agad ng masama. Ano yun? parang na, parang nakamali ka agad ako nung binuksan yung speaker. So, yun na nga. Ay, tama ba? Nakabukas ba yung speaker nito? Okay. Check natin. Tama. Naka-headset pa rin. So, pakinggan natin siya ng may speaker. Alien walkers. A leaked footage from Area 51 grabbed people's attention. The CCTV had recorded 2 men walking, and for a moment, everything felt normal. But when inspected closely, something felt off. They weren't like us. Their ears and eyes looked strange, not like any human being. They calmly walked and soon disappeared from the frame. People couldn't stop calling them aliens, and knowing Area 51's past with mysterious sightings, this only added fuel to the fire. It felt like something hidden was going on inside. Maybe not all beings seen there are human after all. So next time, be careful. The person beside you might not be who you think. Ooh. Diba? Ayun, kakaiba to. Parang ano lang, parang kung isipin mo para siyang nasa movie. Hindi ko alam kung itong clip na to ay ginamit sa isang movie or tunay na nangyari. Tuloy natin nga. Oo, talaga. Talagang something more than that. Talagang more. At dahil hindi yun normal. Hindi ganun. Hindi ganun ang batas trapiko. Actually, wala siyang traffic light. At mukhang talagang may parang hindi lang lubid or kung ano mang kung dahil malayo yung CCTV, maaaring isipin natin na may mga alambre doon sa part na yon na humila pataas para doon sa dalawang sasakyan na to. Pero may nakita akong isa pang video na nagsiangatan din yung mga sasakyan, including the other lane sa other side. Dito sa part na to, yung isang lane lang ang ng mga sasakyan ang umangat, di ba? So parang kung maglalagay sila ng isang alambre na hindi nakikita sa video para iangat yung dalawang sasakyan, hindi ko alam kung pahalang siya magko-cross doon sa kabilang street para mag-angat sa dalawang sasakyan na yun, or unless merong sa taas na building, meron ba katabi, nasa crossing siya. Naka-crossing siya at wala siyang establishment dito sa paligid na pwedeng maghawak ng mga alambre na pwedeng mag-angat sa kanila, di ba? Oh. Yeah, talaga. Either sa taas ang may kagagawan o sa baba. Kung totoo man to. Search pa rin ako dito, ipapakita ko sa inyo next video natin. Okay? So, ganun na nga, di ba? So, di umano, itong eksena na to, itong scene na to ay sa Area 51. At batay nga sa reputasyon ng Area 51, ang pagkakalam ko ay nag-aalaga sila ng mayroon silang mga tinatagong mga aliens doon.
Ang hindi lang natin alam kung ito talagang lugar na to, area na to, itong scene na to, ay sa Area 51. Wala tayong makitang ebidensya na sa Area 51 talaga to. Maaaring itong dalawang to ay mga character sa isang movie, di ba? Pwede rin mangyari yung ganun. So, kung ganun man, pwedeng, naka-costume sila. At mukhang casual lang naman silang naglalakad yan at hindi masyadong aware kung nasa Area 51 man talaga sila at alam nilang may camera, makakapaglakad talaga sila dyan kung open naman sila sa Area 51. Ganun din naman eksena kapag sila ay mga extra sa isang movie na naka-costume, casual pa rin siya lang makakapaglakad dyan. Pero tulad na sinabi ko kanina, yung sinabi ng narrator, yung nag-describe ng video, na kapag nakakita ng ganito sa katabi mo na hindi naman human, ay mag-ingat. Mag-ano na. Ay bakit? Ibig sabihin talaga masama pag hindi human. Parang minsan nakakatakot pa nga yung tao ang katabi mo. Okay ba? Next video tayo. On October 3rd, 2023, at an airport, a news reporter was doing a live interview with a traveler. Passengers were walking by with their luggage. Then suddenly, a lady who seemed to be part of the staff vanished right behind a passing passenger. She didn't show up from the other side at all. It shocked those watching the footage. Some people there said it could be a glitch in the Matrix. Others believe she wasn't really human, maybe an otherworldly being who was sent on a mission and then disappeared without a trace after its completion. Well, what do you think? On October... Nawala bigla yung babae. Parang... Teka nga, tingnan ko ulit. October 3rd, 2023, at an airport, a news reporter interview with a walking by with their... Then suddenly, to be part of the staff, vanished right behind a passing passenger. She didn't show up from the other side at all. Passing passenger. She didn't show up right behind a passing passenger. She didn't show up from the other side at all. It shocked those watching the footage. Some people there said it could be a glitch in the Matrix. Others believe... Ayun na nga. Ulit natin. Kung sinisilip ko siya, parang ano lang naman siya, sumabay siya dun sa isang... Pero bakit naman? Kasi nawala pa siya nung sa likod ng tao. Dapat nawala siya nung walang naka-cover. Huh? Di ba? Parang sumabay lang naman siya, pero... Ayun na nga. Ulit natin. Kung sinisilip ko siya, parang ano lang naman siya, sumabay siya dun sa isang... Pero bakit naman? Kasi nawala pa siya nung sa likod ng tao. Dapat nawala siya nung walang naka-cover. Wait. Huh? Di ba? Parang sumabay lang naman siya, pero... So, gano'n na nga. Misto lang nawala. Sa mga ganitong klaseng yan, mga parang hindi naman ginamit sa isang pelikula. Parang mapapaniwala ka nun. Wala, pero medyo, kasi may doon nawala sa likod ng isang tao. Bakit doon pa siya nawala siya habang may naka-cover? So, medyo tagilid, hindi ko masyadong mapaniwalaan. Next video tayo. Oo nga. May nakaharang na naman. Kung hindi mawala, lalabas bigla. So itong mga pinapanood natin ay mga clip, mga eksena ng mga kinuha at
lumabas, lumabas mga time traveler na sinasabi nila bigla-biglang lumabas na parang yung, kung totoo man yun, makikita natin dito sa video, parang yung taong bigla na lang lumabas na nasa likod na naman ito nakaharang na to. Bakit lagi nga kailangan may nakaharang ba, may nakaharang sa mga bagay na mga climax. Ayan, eto isa, kabaliktaran naman ng isa na nawala sa nakaharang din na babae. Ito naman lumabas naman bigla na sinasabing time traveler. Kung meron man totoong ganun, marami nang akong napanood na ganun mga documentary about sa mga time traveler, at may mga photos na mga pinapakita na katibayan may mga time travelers. May mga iba may hawak na cellphone na ngayon pa lang nauso, pero yung photo ay 1912. Yung tipong wala pang, yung tipong kahit electric fan wala pa yan. Pero may cellphone daw na, hindi umano cellphone yung hawak na nasa photo. Hindi lang natin alam kung yung photo na yun ay edited na or mas isiningit yung photo ng isang taong di umano ay time traveler. At eto naman, mukhang sanay na siya mag-travel sa bawat dimension. Sanay na siya. Alam niya yung lugar, mukhang alam niya yung lugar na pupuntahan niya. Tingnan nga natin kung merong cut man lang doon sa eksena. Kung makikita mo pag bigla siyang lumabas, ayan, may tao doon. Nung bigla siyang lumabas, paano ba madinig kung may cut o may pa rin naman ng mga eksena ng mga tao na lumabas siya? Ang hirap pusisiin kung ito'y gawa-gawa lang, kasi parang napakalinis ng pagkakagawa kung gano'n. Ang galing naman ito, diba? Napaka linis kung ito'y gawa-gawa lang. So nung wala siya, andun may tao doon, may tao dito na ganun, dito sa pwesto na to. Nung bigla siya lumabas, ayun, kumbaga seconds lang, humakbang tong isang babae dito, yun naman isa paano doon. So masyadong magaling kung ito gawa-gawa lang, pero tingin ko parang out of 10 siguro 70. Parang ito. Okay, next video tayo. Terminal glitch na naman. Oops, ayun, nawala na naman. At least to nawala nang walang nakakover. At ang reaksyon nung nakakita ay legit na legit. Hindi siyang nag-iisang nawala bigla. Etong isa, yung isa doon, ito sa katabi ng bigla ring nawala. At nagulat din yung mga katabi. So yung mga bagay na to, yung mga pangyayaring to, talagang titingnan ko to kung may nabalitang ganito sa isang formal na pagbabalita, yung mga tagapagbalita ng isang bansa. Kasi napakahalagang bagay nito, hindi ba? Yung nga lang may maaksidente na na binabalita. Ito pa kayong biglang nawala. 2 tao pa yata nawala. Hindi ko pa nakita yung iba. Hindi ba? Kung nabalita ito, may pagka maaari, pwede. Totoo nangyari. Kahiwagaan na to. Ayan na, malapit na ako maniwala. Totoo. Pero
Kayo, ano tingin nyo? Comment kayo dyan sa baba, ha? Next video tayo. Ito naman. Ghost car. Ayan, car. Yun. Yun lang. Galing, di ba? Walang sabi-sabi, bigla na lang siya lumabas. Tingnan nyo pa rin yung paligid ng video. Hindi mo talaga naisip na parang gawa-gawa lang to. Hindi ba? Mag-observe tayo sa background. Mula nung lumabas at mula nung lumitaw yung car, may napansin ba kayo na parang masabi natin na isang gawa-gawa lang bukod sa medyo dim ang liwanag dito. Hindi ko malaman kung bakit biglang lumiwanag yung likod nito. Siguro nga dahil sa palikuna yung sasakyan, na liwanagan na siya ng headlight ng isang sasakyan sa likod niya. Talagang pinisilip natin kung paano. Talagang gusto natin patunayan na peke, di ba? Pero wala akong makita. Mula nung lumabas, sila pa rin yung ito pa rin mga sasakyan. Galing. Titin natin. Lumabas na naman yung sasakyan na may naka-cover na naman. Kaya nakakainis, bakit kailangan may naka-cover sa mga bagay na ganun, sa mga bagay na kailangan makita. Yeah, kumbaga sa isang pelikula doon sa climax, biglang may pag-iisipin ka pa eh. Pag-iisipin ka pa kasi may naka-cover eh. Kung glitch on camera, parang hindi naman. So, comment kayo dyan kung maisip nyo, kung may napansin kayo kakaiba. Thank you. Next video tayo. Vanishing Woman. Yan na naman, may nakaharang na naman eh. May naka-cover na naman nung nawala. What? Parang sumpiyado ko sa ganun eh. Ilang eksena na to, di ba? Kailangan may naka-cover. Na bago mawala ang isang tao, kailangan may naka-cover. Ano to? Bakit ganun? Ulit ka. Paano do that belong there mo naka-gown? Sabi nung narrator. Ang reaction nito, baka naman lumusot lang dun sa pader.
Ang nakakaano doon, kasi naputol yung eksena. Putol yung eksena. Hindi makita reaction nitong katabi. Diba? Kasi lagi may nakaharang bago mawala ang tao. Next tayo. Time Rescuer. Teka, parang hindi naman siya hindi siya crossing the road, di ba? Parang, seems crossing the road, sabi ng narrator. Pero bakit, mabilis ba talaga yung tumatakbo sa sasakyan para hindi naman makapagpreno? Para hindi mukhang diskumpiyado ako dito na at itong nag-react naman siya nung may paparating na sasakyan. Kung hindi siya nag-react, kung hindi siya medyo nagpakita ng takot, parang isipin ko talagang gawa lang. So, pinahirapan talaga. Ang galing talaga. Wait nga, ulit. Galing. Sa pang eksena na ako napanood, night naman siya, gabi yung scene niya. Yung ganun din, ganto yung taong sumagip doon sa tatawid din na ayun, medyo parang talagang mapapaniwala ka. Ang hindi lang talaga kapani-paniwala yung kahiwagaan na nangyari na super bilis ng tao at bigla niyang sinagip yung isang taong tatawid. Pero yung mga eksena nung gabing yun, dalawang sasakyan, so may dahilan yung tatawid na hindi niya mapansin yung isa pang sasakyan na darating. So may talagang may posibilidad na hindi niya alam na masasagasaan siya. Pero dito sa eksena lang to, na araw, hindi ko lang alam kung gaano kabilis tumatakbo tong sasakyan na to para bigyan niya, para kunin niyang attention nung hero para may eksena at sagipin yung masasagasaan. Baka sobrang bilis nga yung papatakbo niya. Galing, di ba? Kung totoo man, di ba kung totoo man nangyari at syempre i-connect ko pa rin dyan yung paniwala kasi yan hindi namang multo siguro ang gagawa niyan or siguro nga may mga nabubuhay na tao na talagang may superpower na ayan at swerte nila, sana masaya sila talaga, diba? At kung alien man na nagkakatawan tao yung gumawa at sumagip, thank you. At mukha nakakita ako ng mga ebidensya na hindi masama ang pakay nyo dito sa Earth. Hindi yan. Talaga nagdudul lang ko, paniniwala ko sa yan. Ganun talaga. Yan. Next video tayo. Matagal ko na napanood to eh. Pero congrats kung talaga may kapangyarihan siya. At kung totoo man to, alien pa rin. Ito na naman siya, yung narrator, be careful na naman. Kapag hindi mo, you may never know kung ang katabi mo daw ay true human or not. Be careful. Parang nagbabad yata.
Parang may pagbabanta doon sa kanya. Sinasabi na talagang ang ibig niya sabihin sa mga pangalawa na to eh. Be careful to. Sa katabi mo kung human o hindi. Eh kung hindi human, talagang talagang kailangan mo matakot or ano. Or depende sa tao siguro. Ako siguro pahagahaluin kong takot or excitement para kausapin siya. Curiosity. Ako yung taong mahilig sa mga bagong bagay. Minsan hindi ko na nga napapansin kung magiging resulta ay masama o hindi. So, yun, tulad ko adventurous, talagang hilig sa mga bagong eksena sa buhay. So, kaya nga ako nag-decide mag-shift from BPO to virtual freelancer. Ang hirap pasukin pala ng freelancer. So, next video tayo. Yun, hospital was haunted kagad. Ay, sa mga gantong eksena, yan, siyempre. Tulad na sinabi ko kanina, magagaling ng mga tao. So, may posibilidad na may talent na pagiging artista tong guard na to. Di ba? Lahat pwedeng gawin yan kapag pwede niyang maaaring naisip niyang gawin yan kung ito man ay gawa-gawa lang, maaaring naisip niyang gawin yan ganyang eksena. Sino ba naman kasi hindi mababagot pag nag-guard ka sa gabi na halos wala naman nataan. So ang dami mong maiisip na gawin para malibang ka lang at maiwasan mo yung antok na bawal sa kanilang antokin yung mga guard sa gabi. Pwede niya mag-isip yung ganyan, gumawa ng isang video. Di ko alam kung CCTV ang kumukuha diyan sa eksena na yan or saan, kasi parang kapantay lang niya yung camera, di ba? Kung maglalagay ka CCTV, parang 1 out of 10 maglalagay ka na medyo abot ng mga tao or mukhang abot ng tao tong CCTV na to or ano, saan, kung CCTV nga to or ano, or sa kabilang or may isang station or hindi yan ang original station, kumbaga parang sa nasa tindahan na may station dito talaga yung station niya na doon may camera, ngunit kailangan niya pumesto dyan sa lugar na yan for better check-up or para busisiin din yung mga dadaan. Pero dahil nga kung gawa-gawa lang yan, maunawa ako siya, at least gumagawa siya ng paraan para mawala yung antok niya. Kung totoo naman to na sinasabi pa ghost multo yung kausap, haunted daw yung hospital, sabi nung narrator, hospital daw to. Kung totoo man tong kahiwagaan na to, mukhang dahil mas naniniwala ako sa alien at meron din silang kakayahang maging invisible, hindi multo ang aking iisipin na kausap niya, kundi alien pa rin. Baka mamaya pakitaan ako ng multo, pero okay lang, at least, di ba? Maranasan ko man lang yun bago ako pumanaw. Charot. Katok. Next video tayo. Yun ang gusto ko. Nawawala nang walang naka-cover. Oh. Talaga, mayroong check nga natin kung may nabagong eksena mo nung nawala yung mga tao. Wait lang. Tapusin nga muna natin. Legit yung pagkakagulo nila. Habang nagdarasal daw, nag-trigger sa ghost, sa spiritual belief para mawala yung mga tao.
Tapos yung sabi nung narrate, maybe yung prayer na ginawa nag-cause ng doorway para mawala yung iba. Mawala yung iba. Bagay, lahat naman natin yung mga, lalo yung mga ganitong kaiwagaan ay lahat may isip natin na posibleng mangyari. Nangyari nga itong imposibleng mawala yung mga tao. Diba? Yung mga story pa kaya, yung mga dahilan pa kaya ng pagkawala ng mga tao, hindi natin maisip na mas imposible. Yung prayer talaga yung sinisi para mawala ito. Wait lang. Also, check nga natin ulit kung busisiin natin kung nung nawala yung mga tao ay may nabago sa eksena. Kung may napapansin kayong kakaiba na nagkaroon ng cut or ibig sabihin ko ng cut mula dito sa original mula dito sa marami pang tao hanggang doon sa pagkawala ng mga tao. Kung mapapansin nyo, kung parang sa shooting cut, then panibagong video na naman, kaya na ang mga tao ay kukonti na lang, kaya magmumukhang nawala yung mga tao. Ay yung sinasabi kong cut, na baka may nababago sa mga background or may makikita kang pagkakaiba na magiging ebidensya natin. Para akong talagang nabubusisi parang investigador kung totoo hindi ang isang eksena. So, siyempre, diba, kailangan natin itong gawin para mapatunayan na yung mga imposible na talagang nangyayari. Wait. No. Pati yung pastor na wala. At ang mga reaksyon nila they are really confused. Siyempre naman, kakagulat naman yung sinama pati yung priest. Nag-step in na yung government at sinarado ang church. Church ang sinarado ng government. Nakialam na daw yung government dito. Siguro depende sa kanilang investigation. Kailangan isara ang church. Baka hindi lang ito yung unang pangyayari dito. So, may kibalita rin ako dito. Kasi hindi ito, kung totoo man nangyari ito, hindi ito basta-bastang pangyayari na dapat isa walang bahala. Na dapat ito yung binabalita sa TV ng mga tunay na tagapagbalita. Hindi dahil sa mga in-upload lang ng isang creator, di ba? Content creator. So, aalamin ko rin yung tungkol dito at share ko sa inyo ang mga nalaman ko sa mga susunod na reaction natin. Next video tayo. Phantom Walker. Yun. Yan, ganyan sinasabi kong CCTV na maaaring ganyan kababa kasi nasa isang stasyon, store siya na yung karamihan ng store na ganyan kababa lang ang CCTV. Pero yung kanina sa guard, kapantay lang yung camera, di ba? Yung tipong ano lang siya, or di natin alam pa rin kung ghost man. Ito, tapusin natin. Yes. Yes, sinasabi ng narrator yun. Kung maaaring isang alien to. At alam ko, sa pagkaalam ko nga, sa aking mga ginawang research, mga alien may kakayahang maging invisible. Meron silang kakayahang maging invisible. Kaya nga minsan, yung mga iniisip, baka ako yung mga iniisip yung mga multo,
na minsan nakaka-capture nyo ay hindi pala multo ng isang kaluluwa ng mga taong pumanaw, di ba? Besides, hindi yun na nakagisnan kung ano. Ang alam ko, kapag yung mga taong pumanaw ay pagdating pa ng tagapagligtas, Jesus Christ, mabubuhay ang mga kaluluwa, mga kaluluwa. Yun ang pagkakalam ko, at yun pa rin pinaniwala. Pero ito, ang alam ko pa rin, yung alien ay may kakayahang maging invisible. Kaya nga, di ba? Kaya nga hindi natin sila madalas nakikita. Actually, mas kung titingnan natin sa mga pag-aaral, million of years narito na sila na hindi sila bisita dito. Kung isipin mo, kung mas nauna sila dito, bakit sabihin bisita sila dito? At kung nauna sila dito, di ba? Isipin mo kung gaano sila katalino. Maaring dahil nga doon sa Anunnaki theory na yun, yung Anunnaki, mga extraterrestrial na dumalo dito sa mundo batay sa mga tablets at yung mga pinag-aaralan ng mga astronomer or mga iba't ibang ancient group mula Egypt hanggang Sumerian ba yun? Sumerian tablet na yun, na dinalaw tayo ng Anunnaki for the purpose of mining gold or silver, at dahil that triggered them to create human para gumawa ng task na para magmina ng gunto. Gagamitin nila yung ginto, I guess, doon sa kanilang Nibiru planet yata nila, I think it's a planet na nasisira na kailangan nila ng mina para maayos nila yung planeta nila. So ang pinupunto ko lang, kung mas nauna sila dito, hindi sila bisita dito, hindi sila for kapitbahay natin sila. Nagkataon lang na meron silang mga kakayahan maging invisible or ibang dimension itong ating planeta, ang kanilang tinitiran, di ba? May nagsasabi sa ilalim daw ng dagat, at alam naman natin malawak pa yun, mas malawak pa yun sa lupa. I think 3/4 of the earth is water. 75% ng earth is water. Di wow. Ewan ko ba't doon nila mas piniling tumira kung talagang dito sila nakatira. At siguro talagang may kakayanan silang tumira doon. Dahil nga sa mga superpowers nila na sa kanila normal lang, sa atin superpowers na ang tawag doon, kasi hindi natin kaya yun, mga bagay na yun. Next clip tayo. At sa tingin ko dito, itong naka-hood na to, tsaka yung kanina naka-hood na nakuha na sa background, tsaka yung naka-hood na sumagip doon sa masasagasaan, at yung naka-hood na sumagip pa rin doon sa isang masasagasaan na napanood ko, ay parang siya lang din. Ang hilig nila mag-hood. Ayaw na lang magpakilala, diba? Mabait nila, thank you. At isang to, diba, kung kumuha man siya ng isang item doon sa loob ng grocery store, siyempre naman, kahit ako mayroon akong pakakayang invisible, kukuha ako kahit isa. At least, diba, sila maaaring hindi rin natin nakita, baka may pinalit siyang bagay na kailangan ng owner ng store na yan. Kapalit nung kinuha niyang item, mukhang may kinakain siya. Diba? Kumbaga parang itong isang alien na to, kung alien man siya, gusto niya maranasan, maiba naman yung pagkain. Maiba naman, punta muna ako sa lugar ng mga tao, kakain ako ng pagkain nila para adventurous din siya. Next video tayo. Ito na, headless spirit. Bakit spirit kagad? Yan ang glitch.
spirit yung title, headless creature yung title. Pero ibang headless human being. Ibang tao naman siya tingnan, di ba? Kaya lang, parang yung camera, ang nagiging badya, ang nagiging daan para ipasok yung premonition belief ng ibang mga tao na kapag nakikita mo doon yung tao na walang ulo, yun nga, mapapahamak. So dito sa video na to, kung karon man ng glitch or karon man ng sira yung camera, sige, pero kung kaiwagaan talaga at nawawala yung ulo ng mga tao, so yung camera ang naging paraan para palaguin yung paniniwala sa premonition, sa mga kahiwagaan na kapag nawala yung ulo ng tao, nakita mo ay mapapahamak. Actually, itong video natin parang nakita ko na dati na sa makikita nyo sa eksena nito sa pinashot dati. At makikita mo sa dulo yata nito talagang napahamak siya. Okay. Dito sa alam ko Divisoria to or Quiapo alam ko Pinas to. Yan, tumatakbo siya pero nasagasaan siya dyan, tapahamak. Hindi ako tiyak kung nawalan siya ng buhay or nabuhay pa siya. Naputol tong eksena na to, pero alam ko napahamak siya dyan. Hanapin ko ulit yung video na. Next video tayo. Ghost Cyclist. Bigla doon lumabas na lang tong batang to sa eksenang to. Hindi naman siya ganun ka-confused. Confused. Sabi daw ng iba, itong boy na to, isang spirito na just live there, na pumanaw na, at kaya multo daw, tinuturing nila multo itong batang to. Ayan, tanong ko lang, pati ba yung bike multo rin? Ewan ko. Hindi ko alam kung pati yung bike. Actually, tinatanong ko kung pag naging multo ba isang tao, pati yung damit niya multo rin. Paano ba maging multo? Ang kailangan ba sa multo talaga may yung damit niya nung siya pumano, yun pa rin ang damit niya. Hindi ko alam kung mayroon din kaluluwa ang mga bagay. Patulad ng bike na yun. Kaya, ewan ko. Ayun, niwala pa rin ako sa alien kasi sa multo. Next video tayo. Cursed Street. Ni-record to ng isang local. Ito ay ni-record na isang local resident to na naiwagaan siya sa mga taong to at parang hindi normal magsikilos. Ayun nga, yung mga nakikita niyo bigla na lang umihinto ng gano'n at parang ang mga galaw ay kakaiba. Parang hindi normal sa galaw ng isang normal na tao. Check pa rin natin. Parang naka-slow motion lang naman. Slow mo lang yung video, di ba? Kaya gano'n kabagal kumilos yung mga tao. Pero parang check pa rin natin. Slow mo lang naman. Check natin nga ulit. At tungkol dyan sa pagtanaw nila sa window na yan, mali pa natin kung merong ano dyan, sa building na yan, di ba? Merong program or na-announce na isang bagay na pwedeng bilhin. Actually, hindi siya mukhang tindahan. Hindi siya building na mukhang tindahan nga naman. Kaya lang, if ever na mayroong program itong company na to
na nagmamayari ng building na to para sa kung ano man kanilang plano para madagdagan yung attention ng mga tao, makakuha sila ng attention sa mga tao at nagpa-skill sila ng mga bagay na makaka-attract or in-announce na nila sa mga tao na ito, magpapaskill kami ng mga bagay na nasa bintana na pwede nyo i-check at purchase, diba? So, dito sa pagtanaw na to sa mga bintana na ganito, mukhang hindi ako kumbinsido na isang di normal na bagay. At bintana naman talaga siya. Pwede silipin na isang normal na tao. Kaya, so yung kilos nito parang naka-slow mo lang naman yung video. Parang mababagal yung mga kilos. Sa construction doon may mga energy na disturb, naapektuhan yung behavior ng mga tao. So might know about that. Ang dami akong napapansin na parang mali doon sa kanya sinasabi. Thank you, and next video tayo. Playground shadow. Ayun, no. Ayan, meron isang lady na nakatambay sa isang playground, magamit ng cellphone niya, at mukhang medyo may mataas pa yung araw dito, or kung baga sa itsura ng anino ng ladder na to, eto, parang mga alas 3 o alas 3 na ng hapon, alas 4 dito sa atin. Kung ganito ang epekto ng ng araw sa isang bagay, sa pagkabuo ng anino nito, diba? So pagkakasabi dito, wala naman daw ibang tao dito sa lugar na to kundi siya lang. Tapusin natin. Yan. Naging visible lang daw kapag walang ibang nakatingin itong shadow na to. At ayun nga, pinakita pa itong pwesto dito, wala namang nakatayong tao daw sa taas nito. Ito. Ayan, sa taas nitong ladder. Mula dito sa hagdanan na ito, sa taas na yun, walang ibang tao. So, bakit magkakaroon ng anino? Diba? Pusin nga natin. Sabi pa narrator, maybe yung mga ibang batang naglalaro dun, maybe is not really alive. So sa multo na naman niya kinoconnect yung sitwasyon. So tingnan natin, ha. So dito sa eksena na to, ayan, kung mapapansin nyo, yung anino na itong ladder na to, hanggang yung anino niya, narito yung araw sa parting right ng screen ko. Yung araw, kaya ganyan ang anino niya, papunta doon. So sabi niya, wala naman daw ibang tao dito sa lugar na to kundi yung babae lang. Pinakita yung taas na yun, taas, yung tuktok nitong ladder na yan, wala naman talagang ibang tao, diba? So sa akin pag-observe, unang-una, sino itong nagkumukuha ng video na to? Unang-una, sinong to, CCTV ba o may ibang tao, ibang kumukuha ng video, diba? So pagpalagay, ang tinutukoy na walang ibang tao kundi babae lang, hindi isama yung cameraman. Itong siya lang daw mag-isa. At batay dito sa anino na to, syempre, kapag tiningnan mo siya sa taas, kung meron man tao, kung
kung itong tinutukoy nilang shadow na to ay dapat nasa taas, kasi nga nariyan siya shadow, eh talagang wala kang makikita dito sa taas, dyan sa taas na yan. Kasi dapat kung may tao man doon, dito siya sa bandang kaliwa ng screen ko, doon siya sa, hindi siya dyan sa ano, hindi siya sa lugar na yan, hindi siya sa lugar na yan, shadow na yan, doon siya, doon sa ilalim ng paa ng babae. Kung may tao doon sa taas, yan ang reflection na shadow, batay dito sa mga anino ng iba't ibang bagay na narito. So kung ang ginawa ng cameraman, doon lang niya pinocus yung kuha sa taas nitong ladder na to, diba? So wala ka talaga makikitang tao diyan. Doon lang niya kinuha yung eksena, kasi etong taon to narito sa ilalim na to, ibig sabihin, tingnan nyo to, may isa pang anino dito, meron pang isang hindi niya kinuha to eksena dito, yung natatago dito sa bandang kanan, kung mayroong ibang mga tao. So nag-focus lang siya dun sa taas ng ladder na to, na wala ka naman talaga makikitang tao dito, dahil kung meron man, naroon siya sa ilalim dapat ng paanan ng babae, yung anino niya, naroon siya dapat, diba? Yung anino niya, kaya lang narito yung anino, so supposedly dun siya dapat sa bandang kanan, kasi yun, batay sa eksena ng araw dito, hindi dapat narito, dapat tiningnan din ng cameraman yung nasa bandang kanan nito, kaso hindi niya pinakita. So maraming hindi tama sa pagkakakwento dito about sa ghost na naman, sa kinonekta nila sa ghost araw na araw. Ayan, diba? Siya lang daw mag-isa, at sino tong cameraman na to, at doon sa taas lang ng ladder na to tiningnan ng cameraman kung may tao, wala. Hindi niya tiningnan sa bandang kanan, kasi batay dito sa anino, taro lang siya sa tabi. Taro lang siya sa tabi. Pag naroon siya sa tabi nito, bandang yung nakatagong eksena, nakatago dito sa kanan, talagang dyan ang bagsak ng anino niya. So next video tayo. Frozen dogs. Frozen dogs. Di gumagalaw. So naiwagaan sila at frozen dogs nga hindi gumagalaw. Batay sa ano ay guarded daw ng spirits to lugar na to, kaya yan nagkaroon ng eksena na ganyan, dalawang aso na hindi gumagalaw. Siyempre check natin, unang-una sana man lang pinakita na gumalaw yung aso, di ba? Pakita ng eksena na talagang gumalaw yung aso, kasi ang dami na nabibili na stuffed toy na parang parang totoo na yung mga stuffed toy ngayon. Sabi ko nga, ang gagaling ng mga tao ngayon, di ba? So wala tayong proof na talagang makikita mo naman talaga yung mga halaman na gumagalaw yung halaman. Pero sana nakita na kumilos man lang yung tao ko, yung aso, o kung ano nangyari sa aso, kung habang buhay ba siya talagang hindi gumalaw yung dalawang aso na yan, kasi ang dami na nabibili ni staff to eh. So tingin nyo, comment kayo dyan ha. Next video tayo. Vanishing cars. Yun, nawawala. May naka-cover na naman. Yan. Diba? Nawawala oh. Problema nito, yan na naman siya.
Kailangan na naman may nakaharang na isang bagay pagka may nawawala. Galing na nga doon sa simbahan. Walang mga nakaharang na nawala yung mga tao. Ito na naman, may nakaharang na naman. Oh. Pati rin yung, sa tingin ko, pati rin yung puting car, ganun din. Nawala rin. Hindi putol. Di ko alam kung putol yung video. No. So, sa eksena na to, mapasok na naman sa isipan natin na talagang magagaling yung mga tao. Parang madali na nila itong ma-edit. Madaling ma-edit na ano, kung sa tingin ko lang ha. Yun nga, madali makagawa ng ganitong eksena yung mga matatalinong tao ngayon na hindi halatang edited. May nakaharang na naman. Pag may nakaharang na bagay, pag may nawawala, may lumalabas bigla. So, yun lang ko dito. Madaling gawin to. So, kung totoo man, actually, naniniwala naman ako sa time traveling yan. At may mga, o kaya yung mga portal na, may mga portal dito sa ating mundo na nagiging dahilan ng pagkawala ng mga bagay-bagay, biglang pagkawala at paglabas ng mga tao, yung mga bagay-bagay. Siguro, dahil sa naniwala ako sa aliens, pwedeng teknolohiya nila yon, yung mga portals na yon. So, pero doon sa mga video ng mga napanood natin, may mga bagay na ganun, mga napansin ko pwede namang madaling mong gawin. May mga sa isang bintana, pagtanong mo sa bintana, normal lang sa isang tao yun. So, pinuring nyo lang. Kaya lang, yung mga kilos ng tao, medyo parang slow mo, parang mga bangkay, na pwede rin naman gawing slow mo yung video. So, yun na nga. Yan po yung mga reaction natin, honest reaction natin dito sa mga kahiwagaan na napanood natin dito. So, magkakaroon pa tayong mga ibang reaction sa ibang mga videos, lalo-lalo na sa mga may kahiwagaan dito sa atin, at susuriin natin mabuti ang maaari natin makitang pwedeng maging mali or pwedeng natin masabing gawa-gawa lang, pero mayroon pa rin mga videos at ilan pa rin dito sa mga videos na napanood natin na talagang magsasabing totoo, parang sasabihin mo pwedeng maging proof para sabihin natin totoong mga hiwagang nangyari dito sa ating mundo at hindi gawa-gawa lang. So, ganyan na lang muna tayo at salamat na marami sa antabay dito sa video na to hanggang sa dulo. Alam niyo na ako anong pwedeng gawin para makatulong. Subscribe. Pwede naman yun. Wala naman kayong gagastusin. Salamat na marami hanggang sa muli. Ito ang uling Kuya Wing Pera Usog. Bye for now. Peace.